paralisa sa takot dahil kahit isang hellhound lang. Hindi nila kayang talunin at ngayon isang buong kawan ng impyernong aso ang papalapit sa kanila. Biglang nakaisip ng plano si Zord at sinabi kay Jeline na gamitin si A bilang pain o decoy. Natarante si A nang marinig yon pero hindi siya nakagalaw para ipagtanggol ang sarili dahil bigla siyang inatake ni Jeline ng paralyzing spell. Bumagsak siya sa lupa, hindi makakilos kahit isang daliri, habang sina Zord at Jeline ay tumakbo palayo, nang aasar pa sa mga hellhounds na papalapit dito at halos mawala ng ulirat si A, pero nang kagatin siya ng mga hellhound, ang tindi ng sakit ang nagpagising sa kanya. Sa tindi ng kirot, nabasag ang paralysis. Kumuha siya ng bato at pinaghahampas sa mga hellhound para makalayo. Nang maitaboy ang mga ito saglit, kinuha niya ang pagkain sa bag at ibinato sa kanila para mailigaw ang atensyon ng mga halimaw. Papalayo siyang naglakad ng pilay sa loob ng madilim na dungeon, desperado na makatakas. Pero sa kasamaang palad, pagdating niya sa labasan, nandun sina Zord at Jeline, hinaharangan ang daan. Mabilis siyang naghanap ng ibang ruta at nakakita ng isa, pero dinala lang siya nito sa isang dead end. Doon niya narinig muli ang mga hellhound, papalapit na. Doon niya na-realize, patay na talaga siya, kahit anong piliin niya. Mura siya ng mura sa sarili, sinisisi ang trabaho niyang walang kwenta na nagdulot lang ng paghihirap. Naalala niya rin, kung hindi lang siya ng arap maging adventurer, baka tahimik at mahaba pa ang buhay niya, pero huli na ang lahat. Kaya't nagdesisyon siyang tumalon mula sa bangin, mas mabuti pa raw yun kaysa mamatay sa kagat ng mga hellhound. Tumalon siya, sabay isip. Ganito pala ako mabubuhay at mamamatay, isang talunan. Mahaba ang kanyang pagbagsak. At nang tuluyan siyang bumagsak sa lupa, halos patay na siya, duguan, wasak, pero hindi pa tuluyang wala, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang magandang babae na nakaputing bestida. Parang nagliglitch ang itsura nito, paulit-ulit na naglalaho at lumilitaw habang papalapit. Yumuko ito at hinalikan ng noo ni A bago siya tuluyang mawalan ng malay. Pagdilat ni A, wala na ang babae. Pero himala lahat ng sugat niya, gumaling, napansin niyang nasa loob siya ng maliit na pool sa paanan ng isang napakalaking puno. Sinuri niya ang tubig gamit ang appraisal skill, at muntik na siyang maiyak sa gulat. Ang tubig pala ay isang S-rank item na tinatawag na Yggdrasil Drops. Kayang pagalingin ng tubig na yon ang anumang sugat o sakit. Sinubukan niyang i-appraise ang malaking puno, at tumambad ang pangalan, Yggdrasil, ang World Tree, ang pinagmumula ng walang hanggang mana. Halos hindi makapaniwala si A. Akala ng lahat, matagal nang nawala at natuyo ang tanging World Tree sa mundo. Noon, ito lang ang pinagmumulan ng mana para sa lahat, pero kahit nawala ito, patuloy pa rin silang nakagamit ng mana. Dahil dito, naniwala ang mga scholar na baka may iba pang World Tree, pero wala silang natagpuan kahit isa. Hanggang ngayon, hindi makapaniwala si A na nakatago pala ang World Tree sa pinakailalim ng dungeon na to. Naalala niyang iniligtas siya nito, kaya marahan niyang hinaplos ang puno at taos pusong nagpasalamat.